Hindi lahat ng artista ay nagpapahinga sa pagtanda. May ilan na mas pinipiling lumaban. Kahit tahimik, kilalanin ang kwento ng isang babaeng nagpatawa sa buong bansa. Pero sa likod ng kamera, may pinagdadaanan na hindi alam ng marami. Ito ang kwento ni Nova Villa. Akala mo kilala mo na siya isang veteranang aktres, isang komedyanteng minahal ng masa. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may kwento ng sakripisyo, pagmamahal, at responsibilidad na hindi niya kailanman iniwan. Pero bago ang lahat, baka naman pwede kang mag-like at subscribe. Malaking tulong yan sa channel natin. Di ko akalain. Sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Si Nova Villa, na ang tunay na pangalan ay Darlene Jean Carvajal, ay ipinanganak noong Nobyembre 16, 1946 sa Maynila. Sa murang edad pa lang, kitang-kita na ang kanyang talento sa pag-arte at pagpapatawa. At parang eksena sa pelikula ang kanyang simula. Habang nasa isang kantina sa studio, may dumating na puting Cadillac. At ang nagmamaneho, walang iba kundi si Fernando Poe Jr. Doon nagsimula ang kanyang journey sa showbiz. Naging leading lady siya ni FPJ sa pelikulang Daniel Barrion. Isang malaking break para sa isang baguhang aktres. Dahil sa kanilang chemistry, kumalat ang intriga. May mga nagsabi, sila raw ay naging magkasintahan at may anak pa umano. Pero noong 2024, direktang nilinaw ni Nova Villa, wala pong ganon. Walang anak. Walang lihim na relasyon. Ang lahat ay haka-haka lamang. Sa halip na palakihin ang chismis, pinili niyang igalang ang alaala ng isang alamat. Mula dekada 70 hanggang 80, unti-unti siyang naging household name. Hindi lang siya komedyante, isa rin siyang aktres na kayang magpaiyak. At hanggang ngayon, patuloy siyang napapanood sa hit sitcom na Pepito Manaloto. Patunay na ang talento hindi kumukupas sa panahon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, pinili ni Nova Villa ang pribadong buhay. May pamilya siya, anak, at mga apo. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay ay dumating nang ma-stroke ang kanyang asawa na si Alfredo Gallegos. Mahigit isang dekada na siya mismo ang nag-aalaga dito, hindi bilang artista, kundi bilang asawa. Sa isang panayam kay Julius Babao, ibinahagi niya ang kanyang realidad bilang caregiver. Kapag aalis siya para magtrabaho, sinabi niya sa kanyang asawa, magtatrabaho lang ako para may pambili ng gamot. Isang simpleng linya, pero ramdam ang lalim ng pagmamahal. Sa edad na dapat nagpapahinga na siya, patuloy siyang lumalaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa taong mahal niya. Ang kwento ni Nova Villa ay hindi lang tungkol sa showbiz. Ito ay kwento ng pagmamahal, sakripisyo at tunay na katatagan. Sa bawat tawa na ibinigay niya sa atin, may kapalit pala itong tahimik na laban sa likod ng kamera. At doon, mas lalo natin siya dapat pahalagahan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like mo ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong hindi lang nakakaaliw, kundi nagbibigay inspirasyon.